hindi na ako makakabalik sa Amerika. Isang di pangkaraniwang pangyayari ang naganap sa lobby ng airport. Ang mga pinakamahuhusay na elite mula sa Harvard, mga henyong nakatakdang manguna sa mundo, ay humahagulgol ng walang pakialam sa mga nakatingin. Ang lumabas sa kanilang mga bibig ay isang nakakagulat na salita: ang pagkatalo ng Amerika. Isang walang katulad na insidente ng sabay-sabay na pag-abandona sa Amerika na nagpanginig sa buong komunidad ng medisina sa Estados Unidos at agad na ibinalita ng CNN bilang breaking news. Bakit nila tinalikuran ang yaman at karangalan na halos sigurado na para sa kanila para piliin ang Pilipinas? Ang dahilan ay nakatago sa isang 72 oras na himala na kanilang naranasan. Dito mayroong isang katotohanan na para sa ating mga Pilipino ay ordinaryo lamang, ngunit sa mata ng mundo ito ay mistulang mahika. Ito ang sandali kung saan ang mga mapagmataas na pananaw ng mga elite ay gumuho mula sa pinakaugat nito. Ngayon ang buong kwento na yumanig sa mundo ay ilalahad na. 100 elite na doktor mula sa Amerika sabay-sabay na lumipat sa Pilipinas. Tapos na ang Amerika. Umiiyak ang mga henyo ng Harvard. Maging ang CNN ay nagulat. Nagimbal ang Amerika. 8 estudyante mula sa Harvard Medical School ang sabay-sabay na pinili ang Pilipinas. Naglabas ng emergency news ang ANN at nagpanik ang medical community ng Amerika. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Sila ang ikatlong henerasyon ng mga nagtapos sa Harvard, mga summa cum laude mula sa Johns Hopkins University. Sila ang pinakamatatalino sa mga elite ng Amerika, ngunit tinalikuran nila ang kanilang mga posisyon bilang residente sa Harvard. Ang kanilang mga magulang ay halos himatayin at ang kanilang mga propesor ay nagtanong kung sila ba ay nabaliw na, ngunit hindi natinag ang kanilang desisyon. Bakit? Dahil lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 72 oras. Isang emergency request ang dumating ng 2:00 ng madaling araw. Sa loob lamang ng 15 minuto nasuri na sila ng isang espesyalista. Ang bayad sa operasyon ay humigit kumulang 100,000 piso. Sa Amerika, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 milyong piso. Isang pasyente ang nag-cardiac arrest sa gitna ng Bonifacio High Street. Isang sibilyan ang nagsagawa ng CPR sa loob ng 3 minuto. Mula sa tawag sa 911 hanggang sa pagdating ng ambulansya na minuto lamang ang lumipas. Ang kabuuang oras hanggang sa madala sa ospital ay 8 minuto. Sa Amerika, aabutin ito ng 30 minuto. At ang pinakamatinding dagok, ang gastos sa kalusugan bilang porsyento ng GDP ng Pilipinas ay halos kalahati ng sa Amerika, ngunit ang average life expectancy nila ay mas mahaba ng 5 taon. Ang pride ng mga elite ng Harvard ay nadurog sa loob lamang ng 72 oras. 1 taon ang lumipas, suot na nila ang puting uniforme ng Philippine General Hospital. Ang nakakagulat na 72 oras na nagpabago sa pananaw ng medical community ng Amerika ngayon ay ilalahad na. Mga manonood, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para sa aming susunod na video. Magandang araw, ako si Emily Chen, isang 4th-year student sa Harvard Medical School. Ang lolo ko ay nagtapos sa Harvard noong 1955 at ang tatay ko ay nagtapos din doon. Ako ang karangalan ng aming pamilya, ang ikatlong henerasyon na nag-aaral sa Harvard Med. Noong Oktubre 2024, 8 sa amin mula sa aming batch ang napili para sa isang espesyal na proyekto, ang Comparative Study of Global Healthcare Systems. Itinalaga ng aming propesor ang Pilipinas bilang aming subject of study. Sa totoo lang, karamihan sa amin ay itinuring ang biyaheng ito bilang isang academic tour lamang. Naaalala ko ang usapan namin ng mga kasama ko sa lounge ng Logan Airport sa Boston. Si Jason, na summa cum laude sa Johns Hopkins, ay nagsabi, ang mga ospital sa Asia, kahit gaano pa kaganda sa labas, ano kaya ang tunay na antas ng kanilang medisina? Sumang-ayon kaming lahat. Si David, na mula sa Yale, ay mas prangka. Hindi ba't desidido na ang konklusyon ng ating papel na ang healthcare system ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo? Ganoon din ang pananaw ko. Ang Amerika ang may pinakamataas na teknolohiyang medikal sa mundo at mga institusyon tulad ng Harvard, Johns Hopkins at Mayo Clinic ang nangunguna sa pag-unlad ng medisina. Naniniwala ako na gaano man umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi nito mapapantayan ng Amerika bilang isang medical powerhouse. Matapos ang mahigit 15 oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport.
Paglabas pa lang namin ng arrival lobby, bumungad sa amin ang unang sorpresa. Sa iba't ibang sulok ng airport may mga signboard ng mga medical facility, may medical center pharmacy at maging dental clinic. Kailangan ba talaga ng ganito karaming medical facilities sa isang airport? Bulalas ni Lisa, isang Chinese American, na kasama namin. Habang dumadaan kami sa harap ng medical center, sinilip namin ang loob. Ang pasilidad ay mas malinis at mas moderno kaysa sa maraming klinika sa Boston. Nakita rin namin ang isang anunsyo na nagsasabing 24 hours open. Pinalaki lang siguro nila yan para makasingil ng malaki sa mga turista, sabi ni Jason na may halong tawa. Sa loob ng shuttle bus papunta sa aming hotel sa Bonifacio Global City BGC, nasaksihan namin ang ikalawang nakakagulat na tanawin. Mag-aalas 11 na ng gabi, pero sa bawat kanto ng syudad, nagniningning ang mga ilaw ng mga botika at convenience store na may prescription-ready signs. Hindi lang isa o dalawa kundi halos sa bawat block ay mayroon. Totoo bang bukas pa lahat yan? Tanong ni Sofia na mula sa UCLA na may pagkamangha. Nang tanungin namin ang driver, sinabi niya na sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, maraming botika at klinika ang bukas hanggang hating gabi o kahit 24 oras. Nasa BGC ang aming hotel. Habang inaayos ko ang aking mga gamit sa kwarto pagkatapos mag-check-in, naisip ko, bukas magsisimula na ang aming hospital tour. Kailangan lang naming mangalap ng datos para patunayan ang aming hypothesis. Tanaw mula sa bintana ang city lights ng Taguig. Ang makukulay na neon signs, ang mga kalyeng puno pa rin ng mga tao kahit gabi na. Isang maunlad na syudad, mas maunlad kaysa sa inaasahan ko, ngunit kumbinsido ako na iba ang kanilang healthcare system. Ngumiti ako habang inilalagay ang aking bag na may logo ng Harvard sa tabi ng kama. Kami ang galing sa pinakamahusay na medical school sa mundo, ngunit hindi ko pa alam noon na sa loob lamang ng ilang oras ang aming kayabangan ay madudurog na parang pulbos. Mga isang oras matapos naming mag-check-in at pumasok sa aming mga kwarto, may narinig akong nagmamadaling mga yabag sa hallway. May kumalabog sa pinto ng kwarto ko. Emily, lumabas ka dali. May nangyayari kay David, boses iyon ni Lisa, puno ng pag-aalala. Dali-dali akong lumabas sa hallway at nakita ko si David na nakasandal sa pader. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ng malagkit. Ang sakit ng kanang bahagi ng tiyan ko, daing niya. Bilang mga medical student, agad naming nalaman. Abdominal pain, tenderness, rebound tenderness, mga sintomas na nagtuturo sa acute appendicitis. Tiningnan ko ang oras 2:00 ng madaling araw. Kung sa Amerika ito, kailangan naming tumawag sa 911 o maghanap ng pinakamalapit na emergency room. Nagmamadali kaming bumaba sa front desk ng hotel at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang staff ay kalmado at hindi nataranta. May 24 hours hospital po na 10 minuto lang ang layo mula rito. Gusto niyo po bang tawagan ko sila para i-reserve kayo 2:00 na ng madaling araw? Bukas pa ba ang ER nila? Tanong ko. Tumingin sa akin ang staff na may bahagyang pagtataka. Opo, ang mga malalaking ospital po dito ay may 24 hour emergency room. May mga naka-duty rin pong espesyalista. Sa Amerika, normal na ang maghintay ng ilang oras sa ER kapag hating gabi. Sa huli kaming tatlo, ako, si David at si Jason, ang nagpunta sa ospital. 4 na oras pa lang kami sa Pilipinas, ngunit nagsisimula ng gumuho ang aming mga inaasahan. Ang daan papuntang ospital ay mas ligtas kaysa sa aming inaasahan. Kahit pasado 2:00 na ng umaga, maliwanag pa rin ang mga kalsada dahil sa mga convenience store at may mga call center agent na pauwi pa lang mula sa trabaho. Pagdating namin sa ER ng ospital, may 5 ng pasyente sa waiting area. Ang staff sa reception ay magalang na nagpaliwanag sa Ingles at kinuha ang passport at sintomas ni David. Acute abdominal pain po. Mga 15 minuto po ang hihintayin ninyo para sa pagsusuri ng aming ER specialist. 15 minutes, bulong sa akin ni Jason. Sa Massachusetts General Hospital, ang average na hintayan ay 3 oras. Totoo nga, pagkatapos ng 12 minuto, tinawag ang pangalan ni David. Pinayagan kaming sumama sa loob ng consultation room. Isang doktor na mukhang nasa 40s niya, isang ER specialist, ang bumati sa amin sa matatas na Ingles. Galing pala kayo sa Amerika. Kailan pa po nagsimula ang sakit? Maingat niyang sinuri ang kondisyon ni David. Mula sa physical examination hanggang sa pagkuha ng vital signs, lahat ay mabilis. Posibleng acute appendicitis ito. Para makasiguro, kailangan nating mag-CT scan.
Pwede na itong gawin ngayon din. Ngayon na 3:00 na po ng madaling araw, gulat na tanong ni Jason. Opo, ang mga emergency patient ay 24 hours pwedeng magpa-scan. Naka-standby na rin po ang aming radiologist. Agad na dinala si David sa CT scan room. Natapos ang scan sa loob ng 10 minuto at ang resulta ay lumabas pagkatapos ng 15 minuto. Kumpirmado acute appendicitis. Kailangan na siyang operahan. Tatawagan ko na ang aming surgeon on duty. 4:00 ng madaling araw pumasok si David sa operating room. Dahil laparoscopic ang operasyon, sinabing aabutin ito ng 1 oras at kalahati. May mali dito, mahinang sabi ni Jason. Masyadong mabilis at episyente. Kung sa Amerika ito ang paghihintay pa lang sa ER ay aabutin na ng ilang oras. Ganoon din ang iniisip ko. Pagdating sa ospital ng 2:00 AM, nasuri ng espesyalista sa loob ng 15 minuto, agad na CT scan, at pagkatapos ng 1 oras at kalahati ay ooperahan na. Posible ba talaga ito? Naging matagumpay ang operasyon. 6:00 ng umaga nagkamalay si David sa recovery room at stable na ang kanyang kondisyon. Ipinaliwanag ng surgeon, naging maayos po ang operasyon. Mga 2 araw lang po sa ospital at pwede na siyang umuwi. At doon tinanong namin ang bagay na pinakagumugulo sa aming isipan. Magkano po kaya ang aabutin? Dahil dayuhan po kayo at walang local health insurance, ang standard rate po para sa emergency surgery ay nasa 100,000 piso. Natulala kaming lahat. Ang 100,000 piso ay katumbas ng halos 717. Sa Amerika, kung walang insurance ang operasyon sa appendicitis ay aabot ng hindi bababa sa 50,000 o mahigit 3 milyong piso. Pabalik sa hotel, wala kaming imik ni Jason. Normal ba ang naranasan namin? Si Jason ang unang nagsalita. Sa totoo lang, na-shock ako. Sumagot ako. Hindi pa nga tayo 1 araw dito. Mag-obserba pa tayo. Ngunit sa loob-loob ko alam ko na. Ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay malayong malayo sa aming inaasahan. Ilang oras lang ang tulog namin bago sumapit ang umaga. Sa breakfast area ng hotel, ibinahagi namin sa buong team ang nangyari kagabi. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Nasuri ng espesyalista ng 2:00 AM. Sa loob lang ng 15 minuto, tanong ni Michael na mula sa Stanford na may pagdududa. Tumango si Jason. Nakita mismo ng 2 mata ko. Agad siyang na-CT scan at naoperahan at ang bayad nasa 1,700 lang. Tumahimik ang lahat. Pare-pareho ang aming iniisip. Isang bagay na imposible sa Amerika. Ngunit si Michael ay nanatiling may pag-aalinlangan. Hindi ba masyadong maaga para husgahan ang lahat base sa 1 gabi lang? Malalaman natin ang katotohanan kapag nag-tour na tayo sa St. Luke's Medical Center mamaya. Ayon sa aming schedule, pupunta kami sa St. Luke's Medical Center, Global City ng 10:00 AM. Habang nasa bus, pinagmasdan kong mabuti ang tanawin sa labas. Kahit rush hour sa umaga, maayos ang daloy ng trapiko at ang mga tao. Pagdating namin sa harap ng ospital, muli kaming namangha. Ang laki ng gusali ay higit pa sa aming inaasahan. Ospital ba talaga yan? Bulong ni Lisa. Mukha siyang university campus. Pagpasok namin sa lobby, sinalubong kami ng staff mula sa kanilang International Patient Center. Nagsimula ang aming tour sa emergency department. At doon nagsimulang gumuho ng tuluyan ang aming mga maling akala. Ang ER ng St. Luke's ay ganap na iba sa aming inaasahan. Mula pa lang sa entrance, sistematikong nakahiwalay ang mga lugar, ang triage system kung saan inuuri ang mga pasyente base sa kanilang kalagayan ay kitang-kitang epektibo, ipinaliwanag ni Dr. Reyes, ang hepe ng ER na gumabay sa amin. Ginagamit namin dito ang isang standardized na triage tool mula sa level 1 resuscitation hanggang level 5. Non-urgent lahat ay organisado. Ano po ang average waiting time? Tanong ni Jason. Para sa mga level 3 urgent na pasyente, nasa 15 hanggang 20 minuto. Ang mga level 1 at 2 critical ay agad na tinutugunan. Nagkatinginan kami sa sagot ni Dr. Reyes. Kahit weekends o gabi, ganoon pa rin po kabilis? Tanong ni Sofia na hindi makapaniwala. Opo, may mga espesyalista kaming naka-duty 24/7 dahil may mga on-call specialists mula sa iba't ibang departamento, kaya naming magbigay ng dalubhasang pangangalaga kahit hating gabi. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang automatic doors ng ER at dumating ang isang ambulansya.
Mabilis na ibinaba ng mga paramedic ang isang lalaking pasyente na nasa 60s ang edad. Pasyenteng may suspetsya ng acute myocardial infarction heart attack. Nakuha na namin ang kanyang ECG sa ambulansya at naipadala na sa ospital, kaya nag-aabang na ang cardiology team habang ipinapaliwanag ni Dr. Reyes. Nakita namin mismo ang cardiology specialist at mga nurse na naka-standby. Gaano katagal mula sa tawag hanggang sa pagdating dito, tanong ko. Ang pasyenteng ito ay bumagsak malapit sa BGC High Street. Mula sa pagtanggap ng tawag, 4 na minuto lang ay dumating na ang ambulansya. 7 minuto ang biyahe papunta rito, sagot ng paramedic. Hinawakan ni Lisa ang braso ko. Nanginginig ang kanyang kamay. Emily, hindi ba't ito mismo ang golden hour na pinag-aaralan natin sa textbook? Sinubaybayan namin ang proseso ng paggamot sa pasyente. Mabilis na ginawa ang reconfirmation ng ECG blood tests at pagsukat ng cardiac enzymes. Sa loob ng 20 minuto, napagdesisyonan na kailangan ng cardiac catheterization at agad siyang dinala sa cardiac catheterization lab. Mula sa tawag hanggang sa pagdating sa operating room, 29 minuto lamang ang lumipas. Sa acute myocardial infarction, kung mabubuksan ang baradong ugat sa loob ng 90 minuto, mataas ang survival rate. Ang average namin dito ay wala pang 60 minuto, sabi ni Dr. Reyes. Namutla si Michael. Sa Amerika, ang pagdating pa lang ng ambulansya ay umaabot na sa average na 19 minuto. Sunod naming pinuntahan ang kanilang sistema para sa mga dayuhang pasyente. Sa International Patient Center, may mga coordinator na nagsasalita ng Ingles, Mandarin, Arabic at iba pa. Ilang dayuhang pasyente ang tinatanggap ninyo sa isang taon, tanong ni Jason. Sa ospital na ito lang humigit kumulang 20,000 at hindi namin sinisingil ng mas mataas ang mga dayuhan. Ang sinusunod naming presyo ay base sa itinakdang standards. Ibig sabihin pareho lang ang presyo para sa mga dayuhan at Pilipino. Gulat na tanong ni Sofia. Opo, ang base rate ay pareho. Kung ikukumpara sa Amerika o Europa, mas abot kaya ito. Nang mag-lunch break, nag-usap-usap kami. May mali, sabi ni Michael. Paano naging posible ang ganito ka-episyenteng sistema? Sa tingin ko, dahil sa kanilang National Health Insurance System ang PhilHealth, sabi ni Lisa. Lahat ng mamamayan ay obligadong miyembro, kaya't ang bigat ng gastos sa kalusugan ay pantay na naipapamahagi. Binanggit muli ni Jason ang karanasan ni David. Inoperahan siya ng madaling araw at ang total bill ay taman unaling di 700 lang. Sa Amerika, aabutin niya ng 50,000. Tumahimik ang lahat. Pare-pareho ang aming iniisip. Ang hypothesis na gusto naming patunayan ay nagsisimula ng magkalamat. Ngunit sa loob-loob namin, alam na namin. Problema ito ng sistema. Ang healthcare system ng Pilipinas ay tumatakbo sa isang ganap na kakaibang paraan. Chapter 4. Hindi nagsisinungaling. Ang datos ang aming schedule sa hapon ay sa University of the Philippines, Philippine General Hospital UPPGH. Sapat na ang aming nakita sa St. Luke's para magulantang, ngunit mas marami pang katotohanan ang naghihintay sa amin. Sa conference room ng PGH, nagsimula ang presentasyon ni Director Santos, isang opisyal mula sa Department of Health. Sa unang slide pa lang na ipinakita niya, napahinto kami sa paghinga. Ang gastos ng Pilipinas sa kalusugan ay nasa 6% ng kanilang GDP. Sa Amerika ito ay halos 18%. Ang Pilipinas ay nagpapatakbo ng kanilang healthcare system sa halos 1/3 bahagi lamang ng gastos ng Amerika. Nagtaas ng kamay si Michael. Pero kumusta naman ang resulta? Kung mas mababa ang gastos, hindi ba't mas mababa rin ang kalidad? Ngumiti si Director Santos at ipinakita ang susunod na slide. Ayon sa pinakabagong datos, ang average life expectancy sa Pilipinas ay umaabot na sa 72 taon, habang sa Amerika ay nasa 77 taon. Ngunit ang infant mortality rate sa Pilipinas ay mas mababa. Mas maganda ang resulta nila sa mas mababang gastos. Natahimik ang buong conference room. Binuksan ni Jason ang kanyang laptop at nagsimulang mag-fact check. Opisyal na datos mula sa World Health Organization. Hindi nagsisinungaling ang datos. Kumusta naman ang coverage ng health insurance para sa lahat ng mamamayan? Maingat na tanong ni Lisa. Halos 100%. Sa pamamagitan ng PhilHealth, halos lahat ng Pilipino ay sakop ng public health insurance. Malaki ang pagkakaiba nito sa halos 90% coverage rate sa Amerika.
Ibang-iba ito sa napag-aralan natin sa Harvard, bulong sa akin ni Sofia. Itinuro sa atin na ang universal healthcare ay hindi episyente. Nalilito na rin ako. Ang aming natutunan ay ang universal healthcare ay nagdudulot ng financial strain at nagpapababa ng kalidad ng serbisyo. Ngunit ang datos ng Pilipinas ay kabaligtaran ang ipinapakita. Ang susi sa PhilHealth ay ang risk pooling patuloy ni Director Santos. Ang gastos sa kalusugan ng mga malulusog at may sakit ng mga bata at matatanda ay pinagtutulungan ng buong lipunan. Pagkatapos ng presentasyon, nag-tour kami sa ospital. Ang una naming pinuntahan ay ang Radiology Department. Sa harap ng MRI room, ipinaliwanag ng hepe ng departamento, ang mga emergency patient ay agad na nakakapagpascan. Ang mga outpatient naman ay karaniwang nakakakuha ng schedule sa parehong araw o kinabukasan. Sa parehong araw, gulat kong tanong. Sa Amerika, kailangan naming maghintay ng 3 linggo para sa isang MRI. Pinapakinabangan namin ng husto ang aming mga kagamitan. May mga scan kami sa gabi at kahit sa weekends. Sunod naming pinuntahan ang robotic surgery room. Nasaksihan namin ang isang operasyon sa tiyan gamit ang Da Vinci robot. Magkano po ang isang robotic surgery, tanong ni Sofia? Para sa mga kaso tultuad ng cancer sa tiyan, colon o prostate, sakop ito ng PhilHealth. Ang babayaran na lang ng pasyente ay depende sa kanilang bracket, pero kadalasan ay nasa ilang libo hanggang 10,000 piso lamang. Kinuha ni Jason ang kanyang calculator. Ilang daang dolyar hanggang wala pang 1,000 dolyar. Sa Amerika, mahigit 15 yan. Nanginginig ang kanyang boses. Ang pinakanakamamangha ay ang kanilang Integrated Electronic Medical Records System. Ipinakita sa amin ng isang staff kung paano ito gumagana. Gamit ang national ID at pahintulot ng pasyente, makikita ang kanilang medical history. Sa isang screen, kitang-kita ang buong medical record ng isang pasyente. Naiiwasan nito ang paulit-ulit na mga test, sabi ni Lisa na may paghanga. Pagkatapos ng tour, nagtipon kami sa isang coffee shop malapit sa ospital. Walang unang nagsalita. Lahat kami ay sinusubukang iproseso ang aming mga nakita. Si Michael ang unang bumasag sa katahimikan. Pinapatunayan ng mga numero. Kalahati lang ang gastos nila sa GDP, pero mas mahaba ang buhay at mas mababa ang infant mortality. Hindi natin ito maitatanggi. Ipinakita sa amin ni Jason ang screen ng kanyang laptop. Gumawa siya ng isang comparative table. ER waiting time Pilipinas, average 20 mins versus USA average 145 mins MRI. Scheduling Pilipinas 1 day versus USA 21 days. Robotic surgery cost Pilipinas 1,500 versus USA 1,500 versus USA 50,000 plus. Universal coverage Pilipinas 100% versus USA 90%. Kailangan nating baguhin ng buo ang ating research paper. Mahinang sabi ni Sofia. Tumango si Lisa. Mali ang premise natin na ang Amerika ang pinakamahusay. Masyado tayong naging mayabang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng PGH ay nagliliwanag sa ilalim ng papalubog na araw. Sa loob ng mga gusaling iyon, libu-libong pasyente ang tumatanggap ng dekalidad na serbisyo sa abot-kayang halaga. Bukas bibisitahin natin ang isang public hospital, sabi ni Jason. Ngunit alam na naming lahat. Lumabas na ang konklusyon. Ang healthcare system ng Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa aming pinag-aralan at ito ay isang modelo na dapat tularan ng Amerika. Sa taxi pabalik sa hotel, sinabi ni Jason, Emily, maging tapat ka. Ayaw mo na ring bumalik sa Amerika, di ba? Nanahimik ako sandali bago sumagot. Oo, at ang totoo, ito ang katotohanan. Hindi nagsisinungaling ang datos. Sa ikatlong araw, nagtungo kami sa isang pampublikong General Hospital sa Quezon City. Gusto naming makita ang sitwasyon sa isang pampublikong ospital na hindi kasing prestihiyoso ng PGH. Pagbaba namin ng bus, sinabi ni Michael, siguradong iba dito. Limitado ang budget nila. Pare-pareho kami ng inaasahan. Ngunit pagpasok pa lang namin sa lobby, nadurog ang inaasahang iyon. Malinis ang pasilidad at organisado ang sistema ng impormasyon. Higit sa lahat, masaya ang mga mukha ng mga pasyente. Sinalubong kami ni Nurse Cruz, ang aming guide. Dahil pampublikong ospital kami, hindi ibig sabihin na mas mababa ang kalidad ng serbisyo namin. Sa katunayan, kami ang sentro ng serbisyong medikal sa komunidad na ito
at tinitiyak naming pantay ang lahat. Ang una naming pinuntahan ay ang ER. 10:00 AM pa lang pero marami ng pasyente. Ngunit hindi siksikan ang waiting area. Ano po ang average waiting time dito, tanong ko? Depende po sa kalagayan pero nasa 25 minuto po ang average. Mas matagal ng kaunti kaysa sa malalaking pribadong ospital pero makatwiran pa rin. Tumingin-tingin si Lisa at nagtanong, marami rin po bang dayuhang pasyente dito? Opo, maraming dayuhang manggagawa sa lugar na ito. Tinatrato namin sila tulad ng mga Pilipino. Walang diskriminasyon. Tinatanggap niyo rin po ba? Kahit walang insurance, gulat na tanong ni Sofia. Lahat ng emergency patient, anuman ang kanilang estado, ay ginagamot namin. Buhay po ang prioridad. Nagkatinginan kami ni Jason. Isang bagay na hindi maiisip sa Amerika kung saan karaniwan ng tinatanggihan ang mga pasyenteng walang insurance. Sunod naming pinuntahan ang kanilang night clinic. Bukas po ito tuwing gabi sa weekdays at buong araw sa weekends. Mga doktor sa internal medicine at pediatrics ang naka-duty, paliwanag ni Nurse Cruz. Mga doktor po mismo ang tumitingin sa gabi, tanong ni Michael na hindi makapaniwala. Opo, ito ay para sa mga pasyenteng hindi naman kailangan ng ambulansya pero kailangan ng agarang konsultasyon. Maraming empleyado na pagkatapos ng trabaho ang pumupunta rito. Sa tanghalian kumain kami sa cafeteria ng ospital. Kasama naming kumain ang mga pamilya ng pasyente at mga staff. Isang meal ay nagkakahalaga ng 80 piso, wala pang $2. Habang kumakain, mahinang sinabi ni Jason, parang mas maganda pa itong public hospital kaysa sa pribado. Ramdam mong nakasentro talaga sila sa pasyente. Sa hapon ipinakita sa amin ang kanilang electronic medical record system. Ang sistema ay konektado sa ibang mga ospital. Kung may referral, madaling makita kung anong mga test na ang nagawa sa pasyente at anong mga gamot ang nareseta. Naiiwasan nito ang hindi kinakailangang paulit-ulit na test, sabi ni Lisa. Tama po, nababawasan ang gastos ng pasyente at ng sistema at mas tumpak ang diagnosis ng doktor. Nang matapos ang tour, umupo kami sa isang bench sa labas ng ospital. Ikatlong araw na namin, halos 6 sa oras na sa Pilipinas. Walang nagsasalita. Si Jason ang unang bumasag sa katahimikan. Ang sistema ng Massachusetts General na ipinagmamalaki natin ay 10 taon nang nahuhuli sa sistema nila. Nanginginig ang kanyang boses. Tumango si Michael. Kahit ang public hospital nila ay ganito ang antas. Nakakahiya ikumpara sa mga public hospital sa Amerika. Ipinakita ni Sofia ang kanyang telepono. Kakatext lang ng kaibigan ko mula sa Johns Hopkins. 6 na oras daw siyang naghintay sa ER. Dito 20 minuto lang, espesyalista na ang kaharap mo. Kailangan na talaga nating baguhin ang topic ng ating papel, sabi ni Lisa. Gawin nating mga aral na dapat matutunan ng Amerika mula sa Pilipinas. Tumingala ako sa langit. Maaliwalas ang langit ng Maynila. 72 oras ang nakalipas nang lumapag kami sa NAIA. Puno kami ng kayabangan. Naniniwala kami ang pinakamahusay. Ngunit ngayon iba na. Nadurog ang aming pride at hindi iyon masama. Mas mahalaga ang harapin ang katotohanan. Bukas ang huling araw natin. Free time sa Bonifacio High Street, sabi ni Jason. Tumango kami. Patapos na ang aming 72 oras na paglalakbay. Sa loob ng subway pabalik sa hotel, bumulong si Jason. Emily, sa totoo lang ayoko nang bumalik sa Amerika. Pareho kami nang iniisip. Ako rin. Gusto ko pang matuto dito. Sa sandaling iyon, alam na namin. Binago ng 72 oras na ito ang aming mga buhay. Sa aming huling gabi, naglakad-lakad kami sa Bonifacio High Street. Tapos na ang aming opisyal na schedule, ngunit gusto naming maranasan ang huling gabi sa Pilipinas. Puno ng tao ang kalye at nagniningning ang mga ilaw. Ang ligtas dito, sabi ni Lisa. 9:00 na ng gabi pero may mga babaeng mag-isang naglalakad. Dahan-dahan kaming naglakad habang kumakain ng mga street food. Sa sandaling iyon may narinig kaming sigaw sa di kalayuan. Nagtakbuhan ang mga tao sa isang direksyon. Nagtakbuhan din kami. Isang lalaking nasa 70s ang edad ang nakahandusay sa lupa. Walang malay, hindi humihinga. Cardiac arrest. Bilang mga medical student, agad naming naintindihan ang sitwasyon. Ngunit bago pa kami makakilos, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang lalaki ang agad na tumawag sa 911. Isang babae naman ang tumakbo sa isang kalapit na gusali at bumalik na may dalang AED.
at isa pang lalaki ang agad na nagsimula ng chest compressions. Lahat sila ay kumikilos ng organisado na parabang sanay na sanay. Mga medical professional ba sila? Bulong sa akin ni Jason. Hindi. Mukha silang mga ordinaryong mamamayan. Pagkatapos ng 30 compressions, humalili ang isa pang tao. Ikinabit ng babaeng may dalang AED ang pads, analyzing heart rhythm. Do not touch the patient, sabi ng makina. Shock advised. Pinindot ng babae ang button. Muling nagsimula ang chest compressions. Pinanood namin sila ng walang imik. Kahit mga medical student kami, ito ang unang beses na nakakita kami ng ganitong sitwasyon sa totoong buhay. At ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga sibilyan. Pagkalipas ng mga 3 minuto, narinig namin ang sirena. Dumating ang ambulansya ng 911. Mula sa tawag hanggang sa pagdating sa eksena, 3 minuto. 3 minuto, bulong ni Sofia habang nakatingin sa kanyang relo. Mabilis na kinuha ng mga paramedic ang pasyente. Pagkatapos ng maikling tanungan sa mga tumulong, isinakay nila ang pasyente. Ang pinakamalapit na cardiac center ay ang St. Luke's. 5 minuto mula rito. Nakontak na namin sila at naka-standby na ang cardiology team, sabi ng isang paramedic. Umalis ang ambulansya. Mula sa tawag hanggang sa pagdala sa ospital, halos 8 minuto lang. Nag-alisan na ang mga tao. Ang lalaking nag-CPR ay nagpagpag lang ng kamay at naglakad palayo na parabang ordinaryong pangyayari lang iyon. Nilapitan ko siya. Excuse me, sir. Are you a medical professional? Hindi po. Empleyado lang po. Nagkataon lang na naturuan kami sa opisina. Saan po kayo naturuan? Libre po yan sa Red Cross at may training din kami sa kumpanya taon-taon. Ganoon lang ang sinabi niya at umalis na. Naiwan kaming 8 na nakatayo roon, hindi makapaniwala. Ano kaya ang mangyayari kung sa Amerika ito, sabi ni Michael. Tatawag sa 911 at maghihintay ng 19 minuto para sa ambulansya. Sa panahong iyon, walang sino man ang mag-CPR. Tumango si Lisa at walang AED. O kung mayroon man, walang marunong gumamit. May hinanap si Jason sa kanyang telepono. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaraming AED na naka-install sa mga pampublikong lugar at mataas ang rate ng mga sibilyan na marunong magbigay ng first aid. Hindi lang ito tungkol sa sistema, sabi ko. Tungkol ito sa mga tao. Natural sa kanila ang tumulong kapag may nangangailangan. Ang tawag dito ay bayanihan. Hindi lang maganda ang kanilang healthcare system, mataas din ang civic consciousness nila, sabi ni Lisa. Kapag pinagsama ang dalawang iyon, nakakapagligtas talaga sila ng buhay. Pabalik sa hotel, wala kaming imik. Pinoproseso namin ang lahat ng nangyari sa loob ng 72 oras. Ang karanasan sa ER ng 2:00 AM, ang makabagong sistema ng St. Luke's, ang datos mula sa PGH, ang serbisyo sa public hospital at ang nasaksihan namin sa BGC. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit na. Pagdating sa lobby ng hotel, sinabi ni Jason, mag-meeting tayo mamaya. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tumango kaming lahat. Kailangan naming pag-usapan ang aming mga nakita at pagdesisyonan kung ano ang aming susunod na gagawin. 1 oras ang lumipas, nagtipon kami sa kwarto ni Jason. Magsisimula na ang usapan na magpapabago sa aming mga buhay. Tahimik ang kwarto ni Jason. Walang nagsasalita. Binuksan ni Jason ang kanyang laptop. Inayos ko ang lahat ng datos na nakuha natin sa loob ng 72 oras. Ipinakita niya sa amin ang isang table na naghahambing sa healthcare systems ng Pilipinas at Amerika. Ang mga numero ay malinaw. Walang puwang para sa pagtatalo. Paano natin ito ipapaliwanag, sabi ni Michael. Itinuro sa atin na ang Amerika ang pinakamahusay. Hindi pala ibig sabihin na ang pinakamahal ay ang pinakamahusay, sabi ni Lisa. Ang Amerika ang may pinakamataas na gastos sa kalusugan, pero ang resulta ay panggit na lang. Idinagdag ko. At higit sa lahat, hindi nila dinidiskrimina ang mga dayuhan. Parehong standard ang ginagamit nila. Tumahimik ang lahat. Pare-pareho kami ng iniisip. Sa totoo lang, maingat na, sabi ni Jason, ayoko nang bumalik. Gusto ko pang matuto dito. Gusto kong malaman kung ano ang tunay na patient-centered healthcare. Lahat ay napatingin sa kanya. Tumango si Michael. Ako rin. 4 na taon akong nag-aral sa Harvard, pero mas malaki ang epekto sa akin ng 72 oras dito. Paano kung dito na tayo mag-residency, sabi ni Lisa. Sa mga ospital sa Pilipinas, nagbago ang hangin sa kwarto.
Posible ba yon, tanong ni Sofia? Pwede bang maging residente ang isang dayuhan sa Pilipinas? Nagsaliksik na pala si Jason. Posible. Pwedeng kumuha ng Philippine Medical Licensure Exam ang mga dayuhan. Kung papasa, pwede nang mag-apply. Problema ang wika, pero maraming ospital na English ang gamit, lalo na sa mga international patient department. Pero kailangan pa ring mag-aral ng Filipino. Ang problema ay ang pagtalikod sa Harvard, sabi ni Michael. Ang pamilya ko 3 henerasyon ng taga-Harvard. Ano naman ang halaga ng pangalan ng Harvard, matigas na sabi ni Jason. Ang mahalaga ay maging isang tunay na doktor. Ang tama ay matuto sa isang sistema kung saan tunay na ginagamot ang mga pasyente. Tama, sang-ayon ni Lisa. Kung babalik tayo sa Amerika para mag-residency, ano ang mangyayari? Maghapon tayong gagawa ng papeles, makikipag-away sa mga insurance company at halos hindi makikita ang pasyente. Sumang-ayon kaming lahat. Ang aming pananaw sa mundo ay ganap na nagbago. Magbotohan tayo, sabi ko. Sino ang sang-ayon na mag-residency sa Pilipinas? Pagkatapos nating gumraduate, unang nagtaas ng kamay si Jason. Sumunod si Lisa, Sofia at Michael. Sa huli, lahat kaming 8 ay nagtaas ng kamay. Baliw na tayo, sabi ni Jason na may ngiti. Tatalikuran natin ang Harvard para sa Pilipinas. Hindi, sabi ni Lisa na tumatawa. Nagising tayo. Sa loob lang ng 72 oras, nang gabing iyon gumawa kami ng konkretong plano. Tatapusin namin ang pag-aaral sa Harvard, mag-aaral ng husto ng Filipino at maghahanda para sa Philippine Medical Licensure Exam. Kinaumagahan papunta na kami sa NAIA. Patapos na ang aming 70 oras na paglalakbay. Sa departure lobby, sinabi ni Jason, babalik tayo dito pagkatapos ng 1 taon. At sa pagkakataong iyon, hindi na tayo aalis. Tumango kami. Isang pangako. Habang papalayo ang eroplano, paliit ng paliit ang tanawin ng Maynila. Ngunit ang epekto na iniwan nito sa aming mga puso ay hindi kailanman liliit. Naisip ko, binago ng 72 oras ang buhay ko. Nadurog ang pride ko bilang taga-Harvard, ngunit mas naging malinaw ang pangarap kong maging isang tunay na doktor. Epilogue, 1 taon. Makalipas sa Philippine General Hospital. 1 taon ang lumipas. Oktubre muli akong tumuntong sa NAIA. One-way ticket na ang dala ko. Wala na akong balak bumalik. Pagdaan ko sa immigration, naalala ko ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Ang mayabang na estudyante ng Harvard na dumating para husgahan ang medisina ng Pilipinas. Ang pride na nadurog sa loob ng 72 oras. Ngunit iyon ang pinakamagandang sandali ng buhay ko. Nakita ko si Jason sa labas. Nauna siyang dumating ng 3 buwan. Emily dito, sabi niya sa pinaghalong Ingles at Filipino. Sa taxi, ipinaliwanag niya 6 sa atin ay nandito na. Si Lisa nagsimula na bilang medical resident sa St. Luke's, si Sofia naman sa ER ng East Avenue Medical Center. Kami ni Michael parehong sa PGH. Siyempre, sabi niya na tumatawa. Taga-Harvard tayo eh. Hindi na iyon ang dating kayabangan. Isang ngiti na may halong kumpiyansa at pagpapakumbaba. 1 linggo ang lumipas, nagsimula na ang aking residency. Sa orientation ng hepe ng ER na si Dr. Reyes, ang mismong gumabay sa amin noon, ang nagsalita. Tumingin siya sa akin. At ngayong taon, mayroon tayong isang espesyal na residente. Si Dr. Emily Chen na nagtapos sa Harvard Medical School at pinili ang aming ospital. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Tumayo ako at nagpakilala sa aking paunti-unting natutunang Filipino. Nang gabing iyon ang una kong duty, 6:00 ng gabi hanggang 9:00 ng umaga. 8:00 dumating ang una kong pasyente. Lalaking nasa 50s, naninikip ang dibdib, acute myocardial infarction. Ang eksaktong sitwasyon na nakita ko 1 taon na ang nakalipas. Ako na ang kumilos, kunin ang ECG, utos ko. Mabilis kong ikinabit ang mga lead, ST elevation, kumpirmado. Tawagan ang cardiology on duty. 5 minuto, dumating ang espesyalista. Dinala ang pasyente sa cath lab. 40 minuto, mula nang maramdaman niya ang sintomas. Magaling, Dr. Chen. Naagapan natin siya sa loob ng golden hour, sabi ng aking senior. Tumibok ng malakas ang puso ko. Hindi sa textbook, kundi sa totoong buhay. Nakapagligtas ako ng buhay. 9:00 ng umaga, natapos ang aking duty. Sa loob ng 15 oras, 20 pasyente ang aking nakita. Habang hinuhubad ko ang aking puting uniforme, tumingin ako sa salamin.
Pagod ang aking mukha ngunit nagniningning ang aking mga mata. Ito ang gusto ko, bulong ko sa sarili. Paglabas ko ng ospital, sikat ang araw. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Jason. Tapos na ang first duty ko. 23 patients. Ito ang tunay na buhay ng isang doktor. Agad siyang sumagot, "Congratulations. Tama ang naging desisyon natin. Binago ng 72 oras ang buhay natin at wala tayong pinagsisisihan." Ngumiti ako. 1 taon na ang nakalipas, isang mayabang na estudyante ng Harvard ang dumating para husgahan ang medisina ng Pilipinas, ngunit sa huli siya ang natuto. Nadurog ang aking pride ngunit mas tumibay ang pangarap kong maging isang tunay na doktor. Ngayon, ako ay isang residente sa PGH. Magiging mahirap ang mga susunod na taon. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Ito ang landas na pinili ko. Binago ng 72 oras ang aming buhay. Ang nadurog na pride ng 8 estudyante ng Harvard at ang kanilang paninindigan sa Pilipinas. Ito ang aming kwento. Hindi isang katapusan, kundi isang simula. Ano ang inyong palagay? Kaya bang baguhin ng sistema ng kalusugan ng Pilipinas ang mundo? Iwanan ang inyong opinyon sa comment section. Maraming salamat sa panonood.